Maingay. Maingay talaga si Pulong ngayon. Oo, hindi lang yan, mga kababayan. Kasabay po ng kanyang pag-iingay, kaliwat kanan din ang pambabasag sa mga pangarap. Kaliwat kanan din ang pambabasag sa kanya ngayon, mga kababayan. At ito nga po, no, isa ho sa mga kwento or sa mga pinag-uusapan ngayon tungkol sa kay Pulong, yung comment nga ni Yusek Claire Castro na inutil daw si Rodrigo Duterte. Totoo naman. Galit na galit si Pulong Sabi niya, ano daw, ignorante daw Parang something to the effect na ignorante daw si Yusek Claire sa history, ganyan. Iniinsulto daw niya ang military, blah, 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 blah. As usual, nagpakalat naman ng kabobohan tong si Pulong. Bobo talaga ang gagawin. So mga kababayan, eto ngayon, papatunayan ho natin kung gaano ka-inutil si Rodrigo Duterte. Ipapakita ho natin na totoo po ang sinabi ni Yusek Castro na inutil si Rodrigo Duterte pagdating sa usapin ng West Philippine Sea at ng China. Kasi yun ho yung konteksto ng etong pinagsasabi ni Pulong, which is the Chinese Bulldog. Ang tawag na The Chinese Bulldog. Ayan. Oo. Yan si Pulong ngayon. Oo. At ipapakita ho natin, i-juxtapose dito mga kababayan sa kung paano matapang na hinarap ni President Bongbong Marcos ang kawalangyaan ng China. So, ito ho yung ating pag-uusapan ngayon. Ito, papakita ko sa inyo yung balita. Ito ho yung balita na yan. Panoorin natin to. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si PBBM. Pinaringgan ng Pangulo ang Beijing sa ASEAN-China Summit sa Malaysia, kaugnay sa panggigipit nito sa ating soberanya. Ang detalye sa agenda report ni Elijah Bonzo. Tahasang nagpahayag ng batikos si Pangulong Bongbong Marcos na nagpapatuloy na sigalot sa South China Sea sa harap mismo ni Chinese Premier Li Qiang. Sa kanyang talumpati sa 28th ASEAN-China Summit ngayong araw, binigyan diin ni PBBM ang kahalagahan ng self-restraint ng mga bansa kung nais talagang mapanatili ang peace, stability at prosperity sa rehiyon. Mariin din kinundina ng Pangulo ang unilateral declarations of marine protections kagaya ng Nature Reserves sa Scarborough Shoal na iginigiit ng Beijing. Ani Marcos, walang legal na basihan ang mga hakbanging ito at nilalabag ang international law kagaya ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, pati na rin ang 2016 Arbitral Award. Paglalahad ng Pangulo sa harap ng ASEAN at China ang patuloy na agresyon na nararanasan ng mga Pilipinong mangingisda at Philippine Coast Guard sa naturang teritoryo ay malinaw na paglabag sa jurisdiksyon at karapatang pansoberanya ng Pilipinas. Nasa Malaysia ang ASEAN chairmanship ngayong taon at panawagan ng Prime Minister ng bansa. As is the case with all issues, we want it to be resolved within ASEAN. We still urge strongly the all parties engaged in these negotiations, universally recognized principles of international law, precisely the 1982 UNCLOS and the Code of Conduct. Sa nagdaang 46 ASEAN Summit noong nakaraang Mayo, nagpahayag na ang Pilipinas na nais nitong makumpleto ang Code of Conduct for the South China Sea sa susunod na taon kung kailan nasa Pilipinas na ang chairmanship ng ASEAN. Para sa agenda, Malabo yun. Hindi natin alam kung mangyayari yun, mga kababayan. Dahil ang pumipigil po dyan ay China mismo. Ayaw kasi ng China yun. Ayaw ng China ng Code of Conduct, mga kababayan. Ang gusto niya, pabor lahat sa kanya. Oo. So, hindi natin alam kung mabubuo yung Code of Conduct na yan dito pag nandito na yung chairmanship sa Pilipinas. But, regardless, it won't hurt to try. Wala namang problemang sumubok, di ba? So, let's see. Let's see kung mangyayari yan. Pero mga kababayan, alam nyo, yung Chinese premier, the premier is practically the second in command. Kumbaga, parang the unofficial vice president yan, yung Chinese premier. So kapag nagsalita ka sa China at nandyan yung Chinese premier, parang sinampal mo na rin sa mukha si Xi Jinping. So ako sigurado ko na makakarating yan kay Xi Jinping. Hindi lang ho yan ang binanggit ni President Bongbong Marcos, mga babayan. Isa rin ho sa kanyang sinabi sa meeting ng China kanina sa ASEAN ay cooperation cannot exist alongside coercion. Ayun ang sinabi ko. Harapang yan, sampalan yan, mga babayan. Durog na durog ang China dyan. Oo. Hindi tayo pwedeng magpilitan. Oo. Hindi pwede na sasabihin mo sa harapan namin, magko-cooperate tayo, pagtalikod mo, nanakawan mo kami. Hindi pwedeng. Hindi pwedeng may coercion na yan yung premier, si Li Qiang. Ayan. Sabi niya,
The Philippines stands ready to work with ASEAN and China to translate our commitments into meaningful outcomes through mutually beneficial cooperation. Yan ang sinabi ni Presidente sa ASEAN. It must be clear, however, that this cooperation cannot exist alongside coercion. Sabi, walang pilitan. Oo, hindi mo kami pwedeng pilitin. And again, ito po ay dahil doon nga sa usapin ng West Philippine Sea. As usual, oo. Basta usapin China at Pilipinas, usually cover dyan yung West Philippine Sea. Pero mga kababayan, si PBBM, matapang niyang hinarap, matapang niyang nirepresenta ang Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Eh, si Digong, anong ginawa? Pag-usapan pa natin yan. Si Digong, anong ginawa? Ito yung sinabi ni Digong noong 2020. Sona pa yan, ha? Sona. Oo, Sona yan. Tungkol sa West Philippine Sea. Sabi niya, China is claiming it. We are claiming it. China has the arms. We do not have it. Oo. So it's simple as that. They are in possession of the property. It has nothing to do with the Philippine laws on property. Sabi ko kasi nga mga kababayan hindi naman unang-una nasa ating exclusive economic zone yan. So, hindi man po sa property laws ng Pilipinas yan kasi property laws is different. Oo. Iba talaga yung property law. Pero, hindi ho ibig sabihin na hindi atin yan. Dahil meron po tayo sinusunod na UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Seas. At yan po ay isang treaty na pinirmahan ng iba't ibang bansa. Kasama ho dyan ang China. Na ngayon ay hindi nirerespeto ang terms at provision ng UNCLOS. Ay sa inyo, inutil talaga si Digong. Tama ho si Digong nung sinabi niya na inutil siya. So what can we do? We have to go to war. I cannot afford it. Ha? Gera lang ba ang solusyon? Ganun talaga pag bobo ang presidente, wala, bobo na, violente pa. Wala nang ibang solusyon na naiisip kundi violence. O di, ano nangyari sa kanya? Kulong sa ICC. Lahat ng solusyon, violente. Oo. Maybe some other president can, but I cannot. Inutil ako dyan, sabi niya. Sabihin ko sa inyo, and I'm willing to admit it, talagang inutil ako dyan, wala akong magawa. O, inutil ka talaga. Ni magsalita, hindi mo nagawa. Ni magsalita sa China, laban sa China, kontra sa China, hindi niya ginawa. Bakit? Eh, ikaw na kasi may secret agreement. Di ba? Pinagkakitaan niya ang China. Kumita siya sa Parmalee. Kumita siya sa Sinovac, sa mga gamot. Oh, sobra-sobra ang biniling vaccine. Nagsipagpanisa na lang sa mga refrigerator sa Pilipinas. Oh. Ganun o yun Nainabang kasi. Oo. Binili ang kanyang loyalty. Binili ang kanyang pagmamahal sa bansa. Alam niyo mga kababayan, kapag ang Duterte nagsabi sila na mahal nila ang Pilipinas, wag ko kayo maniwala. It's a lie. Oo, mas mahal ho nila ang bulsa. Ang bulsa nila kesa ang Pilipinas. Oo. Kasi alam niyo mga kababayan, kung mahal talaga nila ang Pilipinas, hindi nila ginawa kung ano yung ginawa nila ngayon. Itong panahon na yun. At hindi nila ipagtatanggol ang interes ng China hanggang sa ngayon. Yan ang nakikita natin kay Pulong Duterte. Yan ang nakikita natin kay Sara Duterte. Yan ang nakikita natin kay Baste Duterte. Lahat sila mag-aama kasama ng tatay na ngayon ay nakakulong sa ICC. Buti nga sa kanya. Nakadetain. Iisa lang sila ng timbre pagdating sa West Philippine Sea at ang China at Pilipinas. Ang timbre nila kung ano ang utos ni China. Para silang puppet. Yung kamay ni China nakapasok sa mga tumbong nila at pinapagalaw ang mga bibig nila at utak. Oo, puppet sila ng China, mga babayan. At willingly nagpapagamit sila sa China. Bakit? Oh, it's all about the money. It's all about the money, guys. Oh, gano'n lang kasimple. Oh. It's all about the money. Oh, it's all about the yuan. Siyempre. Unahin ng pera. May secret agreement nga yung tatay nila. O di ang gagawin lang nila, pagpapatuloy lang nila yung secret. Whatever amount that is, di ba? Kung ano mang agreement meron doon, di ba? Bahala sa buhay nila. Pero si PBBM hindi. Ipaglalaban niya ang interes ng Pilipinas at yun ang ginawa niya. So kung si Rodrigo Duterte inutil, si PBBM hindi. Oo. Ulitin ko Kahit wala akong pakialam, kahit tawagin ng bangang si PBBM, kasi alam naman natin dito totoo yun. Di ba? Kahit magsawa sila, red, wala akong pakialam, kahit maging red ang mga mukha nila, kakasigaw lang ng bangag. It doesn't change the fact na si Rodrigo Duterte ay inutil.